magulang, mag-focus tayo sa strength ng mga anak natin, mga kapatid. No? Whenever we can, para makita natin kung ano yung ginagawa ng mga anak natin, no? Hindi naman ibig sabihin na kailangan straight A's, no? Kaya, wow, praise God, no? Galing-galing mo talaga, ang talino mo. Mga kapatid, hindi po yun. Small things, no? Let's say, pinagalitan mo siya, hindi siya sumunod sa'yo. Pinagalitan mo siya, hindi siya yung nag-answer back, no? Hindi siya sumagot sa'yo. No, that's attitude, right? That's character. So you can appreciate, no? Alam mo, kanina pinagalitan kita pero hindi ka sumagot. No? Hindi ka sumagot. Ang bait mo. No? I mean, you know, hindi naman kailangan malalaking bagay ang gagawin ng ating mga anak para i-appreciate natin sila. No? Small things, observe them. That is being, kapag gano'n ang ginagawa natin sa mga anak natin, we are being intentional. Right? We are being intentional kasi makikita ng mga anak natin, okay, napaka-focus siya sa akin. Kasi small things nakikita niya. No? Small things nakikita niya. So, encourage natin yung ating mga anak, no, by pointing out their strength, no? Of course, syempre bigyan din natin sila ng reproof, no, ng yung correction kung kinakailangan, no. It can be that can be in the form of preventive warnings based on our observations of their strengths and corresponding weaknesses. So when you do have to correct, make sure you do it to help them. Hindi para ipahiya, hindi para i-put down yung ating mga anak. Kaya ako ginagawa ito kasi gusto kong ma-develop yung character mo. No? Gusto kong ma-improve yung character mo. Encourage them, even though we are correcting our children, no? We are pointing out their weaknesses, make sure that we are doing it in a nice way or in the right way. No, na maiintindihan nila. Let's say pinalo mo, bakit kita pinalo? Di ba? Siyempre, sasabihin ng mama, kasi po, nagkasala ako, nagkamali ako. So, he understands or she understands why you did that. Hindi yung basta ka nalang palo ng palo without explaining it to them. Kasi kapag gano'n ang ginawa natin, mga kapatid, lalaki yung mga anak natin, magkakaroon sila ng anger and bitterness and resentment towards us. And maglilid yun, sabihin nila, we don't love them because we are hurting them always. It's because they don't understand why we are doing that. So, make them understand why we are doing that, mga kapatid. And the third one is recognize the importance of a father's word. Napaka-importante, mga kapatid, ng salita ng isang magulang, noon ng isang tatay. Binavalue ito ng kanyang mga anak, mga kapatid. No? Ewan ko sa inyo, pero may mga ibang mga testimony ako narinig, no? May mga ibang like the pastors now, may mga nag-prophesy sa kanila. No? May mga nag-prophesy sa kanila when they were young na itong batang ito paglaki niya magiging pastor. So, yung bata na-retain yun sa isip niya. So napaka-importante ng word na yun. No? Na-retain yun sa isip niya and hindi pa converted yung taong yun, hindi pa converted yung pastor na yun. No? Yung tinutukoy ko si Charles Spurgeon. No? Hindi pa siya converted and yet nung sinabi sa kanya, may nag-prophesy sa kanya na isang pastor na magiging pastor siya balang araw, from then, nag-seek na siya ng salvation. No? Nag-seek siya hanggang sa maging pastor siya, pero siya hindi yun ang kanyang pangarap, pero dahil yun ang nag-seep in sa kanyang mind, no, na sinabi sa kanya, nilakaran niya yon, hinanap niya yon. No? Yes, there is power in declaration. Kaya nga, napaka-importante, mga kapatid, that we need to speak life, no? We need to, we need to really speak blessings upon our children, no? And napaka-importante ng salita ng mga magulang, mga kapatid. So, maging maingat po tayo sa ating mga binibitawang mga salita, no? Hindi yung ganyan ka na lang habang buhay. So, ganyan na lang. Ganito na ako. Sabi ng tatay ko, ganito na lang ako. Di confirm. Diba? I-confirm ko na. Ganito na lang pala ako. So, wala na siyang drive na, o hindi na siya mai-encourage na to do better. Kasi yun na yung tingin, alam niyang tingin sa kanya ng kanyang tatay o ng kanyang magulang. No? So, napaka-importante talaga, mga kapatid, na really, hindi ko alam kung meron sa inyo dito na sinabihan ng gano'n, nung bata pa kayo, ng mga magulang or ng ibang tao na kaya kayo nawalan ng
kaya ka na-discourage, no? Kaya hindi, you did not do better, no? Dahil sa words na yon, no? And nawa, mga kapatid, ngayon nasa Panginoon na tayo. No? We really need to speak blessing upon our children. We speak life. We need to speak life to them. No? Not cursing words or discouraging words. Kasi especially pag yung mga anak maliliit pa lang yan, talagang nare-retain talaga yan sa kanilang mga isip. And you will never know, yung sinabi mong yun na pala ang nilalakaran nila. Yun na yung minomold nila sa kanilang isip at yun na yung nagiging bold ng kanilang personality. And in the future, makikita mo, yan ang sinabi mo sa anak mo. No? Yan ang sinabi mo sa anak mo. So if it's good, makikita mo yung buhay ng anak mo. Pero kung hindi maganda yung word na binitawan mo, makikita mo rin sa buhay ng anak mo yun, mga kapatid mo. And the fourth one is to bless your children, impart to them spiritual blessings above all else.